kapag ini-apply o isinagawa natin ito sa ating buhay, matatanggap po natin yung mga pagpapala. Actually, ang ating aralin ay nahati sa 4 na subtitulo at naidiriin ng mga pangunahing punto sa mga napasong tanong tulad ng una, bakit dapat tayo maging malapit sa isa't isa? Ikalawa, paano tayo magpapakita ng paggalang sa iba? At ikatlo, paano natin mapapanatili ang pagkakaisa? Kaya pakisuyo, subaybayan niyo po kami, hard copy man ng bantayan ang dala ninyo o ang inyong mga gamit. Kung okay na po kayo, tayo ay magsisimula na. Tawagin natin si Sister Jemima Velasco at si Brother Jennifer Velasco para sagutin yung una at ikalawang paragraph. Sister Velasco, ano ang isang bagay na mahalaga kay Jehovah? Sa Mateo 22:39, itinuro ni Jesus na dapat nating mahalin ang ating kapwa kagaya ng ating sarili. At dahil ito ang pangalawang utos, pinapakita na napakahalaga para kay Jehovah kung paano natin pinapakitunguhan ang iba. Musay, salamat. Ano naman yung gusto gawin ni Jehovah para sa atin, Brother Velasco? Dahil importante para kay Jehovah ang kaugnayan sa iba. Gusto niyang mas pagpakitaan natin ng pag-ibig ang ating mga kapatid. Kaya naman gusto niyang gawin natin yung nakaulat sa 1 Pedro 4:8. Kailangan tayo magkaroon ng masidhing pag-ibig sa mga kapatid. Kaya din sa Roma 12:10, kung paano man tayo maging mag-iliw at mabait sa kanila. Kung gagawin po natin yan, siya, matutularan po natin si Jehovah. Gusto namin yung sagot mo. Maraming salamat sa paggamit ng teksto. Ngayon naman, ang sasagot para sa tanong sa number 3 ay si Sister Grace Brena. Ang tanong, ano ang dapat nating tandaan tungkol sa pag-ibig? Ang pag-ibig nga po ay itinulad sa isang halaman na kailangang alagaan para patuloy na lumalim ang pagkakaugat at lumago. Kaya sa Hebreo 13:1, pinapaalalahanan po tayo na ibigin araw-araw ang mga kapatid para patuloy na lumalim ang pagkakaugat ng kaugnayan natin sa kanila. Makakatulong po ang artikulong ito para malaman kung bakit at paano tayo patuloy na makakapagtalim ng pag-ibig para mag-ani ng mga kapatid. Good point. Maraming salamat, Sister Brena. Nadako tayo sa unang subtitulo na kung bakit dapat tayong maging mas malapit sa isa't isa. Pero bago natin sagutin yung tanong sa number 4 na tanong, pakisuyo, subaybayan natin si Brother Abraham Bernasol na babasahin niya yung teksto sa Awit 133 verse 1. Pakisuyo. Napakabuti at napakaganda na magkakapatid ay magkakasama at nagkakaisa. Okay. Sister Monina Bernasol, gaya ng sinasabi sa Awit 133 verse 1, paano natin mapapanatili yung pagpapahalaga natin sa pagkakaisa natin bilang mga Kristiyano? Napakaganda po ng ilustrasyon na binanggit sa parabo na ito. Kapag araw-araw na nakikita ng isang tao ang isang napakagandang puno, baka unti-unting mawala ang pagpapahalaga niya dito. Pwede rin palang mangyari yan sa atin dahil ilang beses natin nakikita ang mga kapatid bawat linggo. Kaya dapat natin pag-isipan kung gaano kahalaga sa atin ang kongregasyon at ang mga kapatid. Katulad ng binanggit sa Awit 133 verse 1, magandang tingnan at magiging payapa ang kongregasyon kung may magkakaisa. Pinapahalaga namin ang komento niya. Maraming salamat. Napansin niyo po yung larawan sa ating widescreen? Ano kaya ang itinuturo ng larawan na yan na angkop sa ating paksa? Pakisuyuan natin si Brother Jehu Pingale para sagutin ito. Sa kalaba, makita po natin na binubulay-bulay ng sister kung gaano po kahalaga sa kanya yung mga kapatid. At makita naman sa gawing kanang bahagi ng larawan, yung kagalakan ng sister na kasama niya yung mga kapatid sa isang convention. Tinutulong po nito sa atin na huwag natin hayaan na mawala yung pag-ibig, pagpapalaga natin at pagkakaisa natin bilang mga Kristiyano. Eksakto. Maraming salamat sa iyo. Ngayon, tawagin natin si Sister Erica Bernasol para sagutin yung tanong sa number 5 na ano ang pwedeng mangyari kapag nakita ng iba yung pagmamahal nating mga Kristiyano sa isa't isa. Nakakakumbinsing patotoo nga po sa iba na tayo ay tunay na mga Kristiyano dahil sa trademark natin ng pag-ibig sa isa't isa. Kita po yan sa naging karanasan ni Chaitra na dating Bible study noon na lumalo sa isang regional convention. Sabi po niya, never pa siyang mayakap ng mga magulang niya pero sa loob lang ng isang araw, 52 beses na may umakat sa kanya at maaaring mga bagong kakilala pa nga po. Yung gesture po na iyon, naantig po siya at nadama niya yung pag-ibig ni Jehovah
ano pa't nagtulak sa kanya na sumulong tungo sa pagpapabautismo. Kaya naman po yung mga positive action natin, lalo na po yung pagpapakita natin ng pag-ibig sa isa't isa, nire-reflect po nun yung pag-ibig ni Jehovah para po siyang magnet na nakaka-attract at nakakahikayat sa iba na paglingkuran din naman si Jehovah. Ako, napatibay kami sa sagot mo. Maraming salamat sa iyo. Si Sister Wilma Sabile naman ang magkokomento para sa tanong sa number 6. Sister Sabile, kapag malapit tayo sa mga kapatid, paano ito nagsisilbing protection sa atin? Yamang lahat tayo ay hindi naman perfecto. Nakakaranas tayo ng panghihina at minsan nahihirapan tayo gawin ang tama. Pero sa awit 73:23, binabanggit na kasama natin lagi si Jehovah para maging alalay sa atin. Tapos pinakikilos ang ating maibiging Diyos yung mga kapatid sa kongregasyon para tulungan tayo sa mahihirap na pamilya. Maraming salamat. Pinapahalagan namin ang komento mo. Ngayon, sa number 7, mga kapatid, babasahin po muna natin yung teksto sa Colosas 3:13-4 at pag-usapan natin si Brother Atoy Ramos para basahin nila. Patuloy na yung baptisan ng isa't isa at lubos ang patawarin ng isa't isa. Kahit pa may dalang kayo ng magreklamo, laban sa iyong kapwa. Paano lubusan kayong pinapatawad ni Jehovah? Dapat naging din ang gawin ninyo. Pero bukod sa mga ito, magpakita kayo ng pag-ibig dahil lubusan ninyo pinagkakaisa ang mga tao. Okay, maraming salamat. Ang tanong, Sister Ramos, ano daw yung kaugnayan ng pag-ibig at pagkakaisa? Ayon sa Colosas 3:13-14, ang pag-ibig ay sakdal na bigkis ng pagkakaisa. Tulad ito ng isang matibay na tali na nagbubuklod sa lahat ng magagandang katangian. Dahil sa pag-ibig, natututo tayong magparaya at magpatawad, kaya nananatiling payapa at nagkakaisa ang kongregasyon. Sa ating mga pulong at iba't ibang activities, damang-dama natin ang pagkakaisang bunga ng pag-ibig. Patulad ito na kabilang tayo sa isang espiritual na pamilya na pinapatnubayan at pinagpapala ni Jehovah. Eksakto. Pinapahalagan namin ang komento niya. Maraming salamat. Ngayon, bago tayo dadako sa ikalawang subtitulo, magkaroon tayo ng maikling repaso sa subtitulong kung bakit dapat tayong maging mas malapit sa isa't isa. Tawagin natin si Sister Nicole Ira para sagutin yung tanong na ano ang mga benepisyo kapag malapit tayo sa mga kapatid?